gilid. Okay pa to kayo dyan. Hanggang doon sa likod. Yung mga nandito po sa dulo. Kanina pa po kayo nakatayo. Baka napapagod na po kayo, ha? Yung mga nakaupo, hindi na sa harap. Nay, upo muna kayo. Nangalay na po kayo. Sige, tayo po muna kayo. Grabe, Barangay Rosario. Sobrang init ang inyong pagtanggap sa Giting ng Pasig. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat po. Barangay Rosario, handa na po ba kayo? Barangay Rosario, excited na po ba kayo? Barangay Rosario, masaya po ba kayo? Naniniwala po ako kasi sa sobrang saya po natin dito, nagpasag na po kayo ng mga bintana. Sa mga kasama natin sa upper box, maraming salamat po. Ma'am, maraming salamat. Wala naman nabaksakan ng salamin. Maraming salamat. God bless, Barangay Rosario. Sandali lang po. Teka, sandali lang po. Mga kasama, dito po ako tatayo para makita ko po lahat, ha? Sandali lang, baka hindi tayo matapos dito. Pwede po bang makiusap? Pakiusap po. Huwag itaas ang paa sa restaurant. Kagawad Annalyn, maraming salamat po. Nandiyan ba si Kagawad Annalyn? Salamat po, Kagawad Annalyn. Si Kagawad Annalyn, mahigpit talaga pagdating sa mga paa. Teka lang. I-share ko na lang po yung mensahe ko. Kunting katahimikan lang po mga kaibigan. Baka mamaya ating gabi, hindi pa tayo tapos dito. Okay lang. Hanggang madaling araw tayo dito. Huwag naman. Kailangan din natin matulog. Alam nyo, nakakatuwa po na habang tinitingnan ko po ang inyong matatamis na ngiti kanina, hindi ko maiwasang mag-flashback ng konti. Taong 2019, iba pa po yung sitwasyon doon. 2019, madalas po, pagka nakikita nyo kami ni Congressman Roman, kahit masaya ay may kunting kata. Tama, totoo po ba? Meron po bang nananakot sa inyo nun? Lalo na yung opisyalis ng mga samahan. Madalas po, pinakausap kami nun. Yung malapit sa amin, nasabihin, pasensya na. Dito, Kong, gusto rin namin ng pagbabago, pero hindi kami makalantad eh. Supportahan namin kayo, pero secret lang. Kasi kinakabahan, baka daw pag may picture kami, yung buong samahan nila, wala nang bayong pagdating ng December. Kaya alam nyo, ito pong pamaskong handog natin, ito yung naging paborito pong simbolo ng pagbabago natin sa lungsod ng Pasig. Alam nyo po kung bakit? Kasi simpleng halimbawa lang naman po siya. Pwede natin sabihin, maliit na bagay. Maliit na bagay pero malalim yung pinanggagalingan natin dito. Sa simpleng halimbawa ng pamaskong handog, pinakita natin na posibleng magkaroon ng pamahalaan na tinatalikuran yung kabutan, yung palakasan sa politika. Sa proseso ng pagbili ng pamaskong handog, pinakita natin na posible ang malinis na pamahalaan na dumadaan sa tamang proseso. At siguro, higit sa lahat, natuwa po tayo, nagustuhan po natin yung pamaskong handog dahil sa halimbawa na ito, pinakita natin na posibleng magkaroon ng isang pamahalaang lokal na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang Pasigleño.
Sa ating mga suhandog, ang sinabi natin, bibigyan natin all. Grabe nga dito sa At mula 2019, tunay na layunan ng narating natin. Magbibigay na lang po ako ng siguro isang halimbawa na lang. Bagamat marami akong pwedeng banggitin, isa na lang po para hindi na sobrang baka magkatotoo yung hanggang hating gawin po tayo dito. Sige po. Sino po dito? May mga kasama po ba tayo dito na senior na? Taas ng kamay? Senior high school na po kayo? Ano ba? Senior citizen? Hindi na lang po natin ha. Senior citizen. Certified senior. Naalala niyo po na uso yung mga card, membership. Noong 2019, tinanggal ko yung blue card, yung privilege card. Maraming nagalit sa akin noong una. Pero fast forward, siguro nakita naman natin kung bakit natin ginawa yun. Dahil ayaw natin na may maliit lang na grupo o iilan lang na senior natin yung nakakatanggap ng libreng serbisyo sa ospital at yung 3,000 pesos pagdating ng Pasko. Dati kasi nasa mga 40,000 lang po yung may blue card. Pero nung panahon na yun, mga 70,000 na yung senior, ilan lang po yung may card. Siguro nasa kalahati lang. Kailangan na ilakad mo yung papeles mo, kung may kakilala ka sa City Hall. Kailangan nagbabayad ka pa nga ng butaw sa asosasyon na NGO para makakuha ka ng mga benepisyo sa City Hall. Tinanggal natin yan, tinapos na natin yung ganyang style. Ang ginawa po natin at ngayon, basta residente kang tunay ang lungsod ng Pasig, dito ka talaga nakatira sa Pasig City na at least 2 taon. Kasama ka dun sa pinakahagi pagpasko. At pagpunta ka sa ospital, sa totoo, hindi lang ito para sa senior, para sa lahat na ito ng Pasigueño. Punta ka sa ospital, BCGH, yung dating Chansok na ngayon kinonvert na para lumaki. Isang general hospital na rin po siya. Mula 60 beds, 120 bed na po. Yung Pasig Hope Medical Center na po ngayon. Pagpunta kayo doon sa dalawang ospital natin ngayon, hindi tatanungin kung may card kayo. Wala silang pakialam kung may privilege card kayo. O may blue card, wala magtatanong sa inyo kung botante po kayo. Hindi hihingin yung precinct number ninyo. Basta kayo tunay na Pasigueño, no balance billing po tayo. Alam po ninyo, pagka malapit na ang eleksyon, maraming nangangako. Hindi naman bago ang lumang tugtugi na po yan, di ba? Mula barangay election, city election, hanggang national election, samot-saring pangako maririnig natin. Meron nga ako naririnig. Hindi ko lang, kung nababalitaan nyo rin po yung pangako ng mga iba dyan. Libreng ganyan, libreng ganito. Dodoblehin yung ganyan, titriplehin yung ganito. Langit at lupa, pinapangako sa atin. Katunayan, hindi nga lang langit at lupa, pati ibang planeta, pinapangako na sa atin, mga kaibigan. Kaya kami sa meeting ng Pasig, hindi po kami nahihiyang sabihin na hindi po kami mahilig mangako. Mapag-usapan natin, anong track record natin? Anong klaseng pag-gobyerno yung pinatutupad natin? Saan ba tayo patungo bilang isang lungsod? Yan ang pag-usapan po natin. Narinig niyo po, kanina si Vice Mayor Dodot, ang daming magandang nabanggit. Yung 3 konsyal natin, nakapasok na sa second term nila, marami rin pong naikwento sa inyo. Sa totoo, kulang yung oras nila para i-report ng lahat-lahat. Siguro yung iba, alam niyo naman, yung iba, baka hindi nyo pa nabalitaan, mga programa natin. Pero nandito na po tayo sa yugto ng ating lungsod na yung mga lumang serbisyo, lumalawak yung coverage, lumalaki yung mga benepisyo, dinadagdagan natin yung mga tulong. Kahit anong larangan, kahit anong sektor, ang tingnan natin, totoo po ito. Marami rin tayo mga bagong programa. Kagaya ng social pension para sa mga bedridden, nag-i-expand na tayo ngayon ng local senior pension. Salisana na natin yung may maliliit na SS, qualified na rin sa local senior pension natin. Yung scholarship natin, nagsimula tayo na sa 11,000 lang.
Ngayon, nasa 25,000 na po, meron pa tayong pag-asa scholarship program. Bukod pa po sa mga pinapagawa, mga infrastruktura, kaya ng bagong catheterization lab natin sa PCGH, yung sa puso. Gaya ng iba't ibang kalsada, halos tapos na po natin lahat ng kailangan gawin for barangay. Yung bagong elderly care facility po natin, nagbukas ng isang buwan lang. Yung mega dialysis center natin na isa sa pinakamalaki sa buong Pilipinas. Pero higit pa rito, ang importante pong pag-usapan natin, bakit ba natin nagagawa ang mga bagay na ito? Mga kasama, ito po ang mga bunga ng mga pinaghirapan at pinaglaban natin na pagbabago at reforma sa ating lungsod. May iba po na handang gawin ng kahit ano, handang gawin ng lahat. May kita niyo naman po kung paano kumilos, kung ano yung ginagastos, kung ano yung mga ginagawa, yung mga lumang style ng politika. Kaya nga tinawag na tara po, traditional politician. Nakikita naman natin yung kilos at galaw ng iba. Kita natin parang handang-handa na gawin ng kahit ano, makabalik lang sa pwesto. Maaaring may bagong mukha, pero siguro sila rin yung, hindi man sila nakaupo noon, sila yung mga kontratista, sila yung mga nakadikit. Yung mga sinasabi nating lumang kalakaran, maaaring sila yung mga nakikinabang doon. Yung mga nalagpasan na natin, gusto nilang balikan. Ikinuwento kanina ni Vice Divine, nakikita natin namumuhunan. Ang pwedeng sabihin, alam niyo, pag sinita kasi ang isang politiko, pag sinabi mo na, ba't ang laki mo gumastos? Siguro babawiin mo yan. Alam naman natin, totoo, di ba? Pero yung depensa ng traditional politician, ang depensa ng korap sa sarili niya, sasabihin niya, bakit tumutulong na ako eh? Gusto ko lang makatulong. Yan ang linya nila. Pero tingnan natin ng maigi. Una, ang turo sa akin ng mga magulang ko, kung gusto mong tumulong sa kapwa mo, hindi ka dapat humingi ng kahit ano pabalik. Kung gusto mong tumulong at totoo yung pagtulong, ang totoong tulong, walang hinihinging kapalit. Yan po ang una sa lahat. Pangalawa, ito, lalo na sa nanay ko. Alam nyo, wala naman sigurong masamang ipagbiyabang ko ang aking nanay. Kilala niyo naman ang nanay ko, di ba? Tama po kasi ang pangalan? Anong Ruby? Tony. Ruby Rodriguez, iba yun ha? Nanay ko, isa sa pinaka-garanting tao na nakilala ko. Ang nanay ko talagang tumutulong. Pero never pumasok sa politika ang nanay ko. Sa madaling salita, kung gusto mo tumulong, hindi posisyon ang hahanapin mo. Dapat pinipili natin para sa posisyon kung sino yung pinaka-kwalipikado, kung sino yung pinaka-maayos. Hindi, pero pangatlo, tingnan din po natin. O sige, sabihin natin, pagbigyan natin sila, tumutulong. Walang masama tumulong. Pag may nakikita nga tayo, totoong tulong sa tao, ako pa nga unang magpapasalamat sa kanila. Pero pansinin po ninyo, sa laki ng ginagastos, hindi lang milyon na bilyon na ginagastos. Kwentahin po ninyo, tingnan po natin, ano ba yung mga pinagagastosan? Yung tulong, magkano po kaya yan? Pag tinignan po talaga natin, yung sinasabing tulong, yung ayuda, yung bigas, yung anumang tulong pa, maliit lang na bahagi yun sa ginagastos nila. Noong unang pong nagpapakilala, ano po ba yung unang pinagawa? Yung mga welcome marker ng barangay, nakakatulong ba yan? Parang hindi naman tulong yun, gusto na magpakilala. Yung billboard, alam niyo po kung magkano ang billboard? Wala kang mapipili, wala kang marirentahan na billboard na 100,000 per month. Wala po, lalo na sa main road, C5. Wala po, tanongin mo kung may kakilala kayo sa marketing o sa ganung larangan. Baka may alam po kayo, wala kayo makukuha ng 100,000 lang. Umaabot ng milyon kada buwan ang billboard. Hindi naman nakatulong yun. So, malinaw na hindi tulong yung hanap ng posisyon.
Pero alam nyo, hindi naman ako nababahala. Kaya ko lang po binabanggit ito. Kasi ito po yung naging siklo sa buong Pilipinas. Ito yung naging siklo na kaya tayo na-stack up bilang isang bansa. Kaya tayo hindi makaahon-ahon mula sa kahirapan. Kaya na-stack tayo sa siklo ng korupsyon. At ganun itong klaseng politika. Pero ang magandang balita po, sa lungsod ng Pasig, naputol na natin itong masamang siklo na ito. Naputol na natin mga kasama. Ang dami nating ginawa dito sa lungsod ng Pasig. Nasabi nila noon ay imposible. Yung hindi tayo naglalagay ng pangalan, ng mukha, ng mayor o ng politiko sa mga project. Alam niyo ba, nung una akong naupo, sabi sa akin ng ibang kaibigan, naku, baka hindi ka naman nanalo yan sa 2022 kasi isipin ng tao, wala kang ginawa. Kasi hindi ko niya ilalagay ng pangalan eh. Kaya nasanay tayo yung naging, alam niyo na. Pero hindi po, ang inisip ko lang, 2019, ako nito sa'yo, hindi naman ako sigurado eh. Na-appreciate kaya ng tao ito. Tingin ko, oo, pero hindi ako sigurado. Aminin ko sa inyo. Pero nag-desisyon ako na ano ka na maging resulta sa politika. Pangalawa na lang yan. Basta gawin natin kung ano ang tingin natin ang tama. May nakakakita man o wala, gawin natin ang tama. Magiging maganda man o hindi ang resulta, tumintig tayo, gawin natin ang tama. At napatunayan natin mula 2022 hanggang ngayon, buti na lang. Ang mga Pasigenyo, matatalino, mapalore, at ang Pasigenyo, hindi madaling bulahin. Bakit pawis na po ba ako? Salamat po. May intermission daw. Baka nadidistract na po kayo sa pawis ko. Maraming salamat po. Okay lang po. Huwag po kayo mag-alala. Okay lang po yan. Makalimutan ko tuloy kung anong sinasabi ko. Intermission muna. Maraming salamat sa mga pasahin po ninyo ha. Siyempre, acknowledge po natin din ang kasama natin, Mayor ng Victorias, magiging Congressman, Happy Bilinos. Maraming salamat. Thank you, nakabisita kayo. Kaibigan yan ni Councilor Simon ng District 1. Ngayon, eto na po tayo. Naputol na natin, binasag na natin yung mga lumang siklo. Ito na po tayo. Ang laki ng pasasalamat ko sa inyo dahil noong 2022, binigyan niyo po ako ng mga mas maayos, mas matitibay na kasama na kaprinsipyo po natin. Upo muna kayo. Kaya na tayo picture. Yan. Yan. Okay, salamat po. Ngayon, 2019 kasi, alam niyo, marami tayo na pagtagumpayan. Pero ang inito sa inyo, minsan nahihirapan ako ng mga time. May mga pagkakataon, nahihirapan ako ng 2019. Inabutan pa tayo ng pandemya. Pero di tayo nagpabaya. Nagpanahon ng pandemya, di ba? Trabaho pa rin tayo. Ginawa natin lahat ng mga tayo. Pero aminin ko sa inyo, may mga pagkakataon na medyo nahirapan ako. Kasi gusto natin malinis, tapat na pamamahala. Kontrata ng City Hall, maliit, malaki, walang kickback. Zero. Tapos mababalitaan mo, may konsyan, humihingi ng 3%. Totoo po yan. Yan, dinaanan natin. Sabi nila, ba't di mo pinuhuli? Sinubukan ko. Di lang naabutan. Di lang nag-share. Ngayon, kaya nga natin, tapos tayo. Importante, nandito na po tayo. Nalagpasan natin yung mga pagsubok na yun. 2022, nabawasan ng malaki ang aking problema. Dahil nagkaroon tayo ng konseho, majority kasama natin. Pero hindi dahil sa kasama, hindi dahil kakampi. Ang importante, kapareho natin ng prinsipyo. 2019, nagkaroon tayo ng kasama, kasangga, ng congressman, ang pinakamatibay natin na kasangga.
Kahit di ko banggitin, alam kong sigurado na po kayo, Congressman Roman Romulo po yan. Pero noong 2022, nagkaroon din tayo ng konseho sa pamumuno ng isang vice mayor na maayos, professional, at may paninindigan. Alam niyo kung gaano ka-professional si Vice Mayor Dodot? May meeting kami, 8 a.m., 7:59, nandun na po siya, mga kasama. Pero mas importante pa, may paninindigan. Umayos ang City Council dahil kay Vice Mayor Dodot Jaworski. At yung tatlo natin kasama sa District 2 na papunta na sa ikalawang termino nila, masasabi ko po, sila ay totoong nagtrabaho. Marami tayong nagawa na hindi ko po nagawa kung hindi sila kasama. Pagpapatupad ng ordinansa para mas mapadali ang pagpapakabit ng kuryente, para maging legal at ligtas, imbis na jumper, imbis na submeter. Flood Control Master Plan na nasa ikatlong buwan na po ng pagbabalangkas para hindi tagpi-tagpi yung gawa ng City Hall. Ang tumulong sa akin dyan, Councilor Buboy Agustin, ang bumbilya ng konseho. Pagpapatupad ng Solar Parent Ordinance para isa tayo sa mga una. Social pension para sa mga bedridden. Nagawa po natin yan sa tulong ni Councilor Angelo De Leon. Yung paglibre ng mga prangkisa ng TODA. Pagtanggal ng business tax para sa mga maliliit na sari-sari store. Tulong sa mga market vendors natin para lumago ang lokal na ekonomiya. Yung pagiging transparent ng barangay budget natin para makita kung ano ba naman yan. Pini-Facebook Live, pati hearing ng barangay budget. At tumulong sa atin dyan ang pumatay kay Delilah, Councilor Maro Marquez. Hindi na yun. Nanay mo si Delilah? Hindi rin. Naalala niyo po si Tito Yoyo. Kami si Tito Yoyo. Naalala niyo mga senior. Ano po na namiss po natin siya. At ngayon, meron din po tayong 3 bagong kasama. Huwag po kayo mag-alala kasi alam niyo, yung mga kasama sa meeting ng Pasig, talagang sinasala natin lahat ng aplikante. Aminin ng iba, maraming nag-a-apply para kasama sa meeting ng Pasig. Yan ang una ko pong tinatanong sa isang aplikante para maging konsehal ng meeting. Bakit mo ba gusto tumakbo? Bakit mo gusto maging konsehal? Kasi kung dahil may nabalitaan ka noon na ganitong kalakaran at marami kayong makahawakan na pera, ay wala, tapos na ang mga panahon na yun. Kung yan ang intention mo, hindi ko bagay sa meeting ng Pasig. Itong 3 nating bagong kasama, nakitaan po natin sila ng malinis na intensyon, magandang hangarin, tunay na gusto maglingkod at gusto nila maglingkod ng tapat sa Pasigenyo. Unahin ko na po ang number 10 sa ating mga balota. Naging chairperson ng National Youth Commission. Sa totoo, pang-national na posisyon ito, undersecretary na po siya nun. Pero gusto niya lang tumulong kasi kung saan siya nakatira. Nagadilapas lang po siya, hindi naman po ganun kalayo mula dito. Nakikita natin sa kanya, maraming magandang ideya sa larangan ng pagninegosyo, youth empowerment. Kaya magiging malaking asset sa ating lokal na pamahalaan, si Councilor Ryan Enriquez. Kung tigan ko masabi, Ryan Agoncillo, ba tayo? Number 13 sa ating mga balota. Warren, anong pangalan niya? Warren Incenso. Anong pangalan niya? Warren Tosino naman. Naalala niyo po nung naging kagawad niyo si Warren Tosino? Ay, Warren Incenso pala. Matanong ko po sa inyo,
Nung kagawad po si Papawaran dito. Papawaran. Nung kagawad si Warren dito, lagi ba siyang nakaganto pag nagsasalita? Ganun na po ba siya noon ba? Ngayon na lang? Hindi ka naman pala ganun dati. Ano nangyari? Kasi ngayon napapansin ko, tuwing nagsasalita, maganyan-ganyan. Huwag niyo po kalimutan ang inyong kabarangay. Malaking maitutulong nito sa atin para sa mga senior citizens at pati sa mga experience niya, masishare niya yan. Yung sa edukasyon, pati sa pag-negosyo, livelihood, Warren Inocencio. Last but not the least, ito po, number 15 sa ating mga balota. Sabi nila, save the cutest for last. Ayan, ang laga naman. Number 14 sa ating mga balota, naging kagawad ng may bunga. Maganda yung programa niya laban sa malnutrisyon. Ako po, bilang mayor, pinag-aaralan ko po yung programa niya bilang kagawad. Kaya sigurado po ako, magiging malaki ang tulong niya sa atin. Ang apelido niya po ay hindi Abundaha, Raimundo. Yan po, para malinaw lang po tayo, Boy Raimundo. Mga kasama, mga Barangay Rosario, malayo na po ang narating natin bilang isang lungsod. Inayawan na natin ang takutan, kinalimutan na natin ang palakasan, giniba natin yung sistema ng korupsyon sa City Hall. Hindi pa natin kaya sabihin na perfecto tayo dahil wala naman pong perfectong gobyerno, kaya po siguro natin sabihin na tayo ay nasa tamang direksyon. Kaya kung naniniwala po tayo, mga kasama, na tayo po ay nasa tamang direksyon bilang isang lungsod, huwag na po tayong lumiko-liko. Mas lalo tayong huwag mag-U-turn pabalik sa mga lumang kalakaran na tinapos na natin. Mga kaibigan, sa lungsod ng Pasig, dire-diretso lang po tayo. Paabante, pasulong. God bless Rosario, God bless Pasig City. Maraming salamat sa inyong lahat. Muling iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto.